Sound check natin yung makina. Alright, 2 years and 5 months. Ito na yung tunog ng makina ng Sniper 155 ko. Pero yun mga amigo, kung maririnig nyo, diba, ang linis niya pa rin naman, ano, pakinggan. Smooth na smooth pa din naman siya. What's up mga amigo? Magandang araw sa inyo mga amigo. Kamusta kayo? Anong balita sa inyo? Sobrang solid lang kasi ang bilis ng panahon and hindi natin namamalayan na yung mga motor natin yung maabante din yung kanilang edad, no? So speaking of edad nga mga amigo, gusto ko lang i-share din sa inyo na itong Yamaha Sniper 155 ko ay 2 years and 5 months na. Right. So ayun nga mga amigo, no? Bago ang lahat, bago natin pag-usapan yun, yung mga na-encounter ko nga sa loob ng 2 years and 5 months dito sa motor ko, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin, please don't forget to like and subscribe. And syempre mga amigo, i-click nyo na rin yung notification bell natin para updated kayo sa mga videos na i-upload natin. And ayun mga amigo, 2 years and 5 months na nga itong motor ko. And sa loob ng 2 years and 5 months, battery ng remote ko i-share ko sa inyo, no, mga amigo, para ayun, may idea na rin kayo kung gusto nyo bumili, no, ng katulad na itong motor ko. At yung mga nangangarap din na marami din ako nakikita na dream bike din nila ito, yung Sniper, no. And lalo na ngayon, mayroon ng ABS na version na ito. So mga amigo, ito na nga yung remote nya after 2 years and 5 months. Tingnan natin kung responsive pa rin ba siya. And 1, 2, 3. Alright, kung nakita nyo naman mga amigo, right after nung pagpindot ko nag-response naman agad yung nandun sa ating hazard light, no? So ito try natin ulit. And 1, 2, 3. Alright, diba mga amigo, napaka-responsive nya pa rin. And syempre kada update ko sa inyo, diba, pinapakita ko naman sa inyo kung gaano ka-healthy pa rin ng battery ng remote ko. At the same time, doon din sa battery ng aking motor. So, titignan natin dito sa harap din mga amigo. 1, 2, 3. Alright! Sobrang solid lang talaga mga amigo. Na-amaze din ako sa motor na to, no? Dahil sulit na sulit siya sa akin sa loob ng 2 years and 5 months. Ang dami ko ng, oy, yung ganda, Ferrari. Ayun nga mga amigo, no? Sulit na sulit siya sa akin. And ang dami ko na rin naman napuntahan na lugar na nag-enjoy ako kasama itong motor na to. And syempre, ngayon nga, di ba nagtatrabaho ako sa West Avenue, no? From Bulacan to West Ave, nag-enjoy talaga ako na i-drive siya. Kahit minsan nakakangalay talaga yung yung clutch niya, no, pagdating sa traffic. Hindi talaga maiwasan 'yon. So, yun lang. Sa akin okay lang naman, goods naman 'yan kasi naka-slipper clutch naman siya. Hindi naman siya tulad ng iba, no, na kumbaga sobrang tigas talaga. Ito smooth lang naman yung niya, yung clutch niya. So, pagdating naman sa kanyang odometer mga amigo, titignan natin kung ilan na ba. Ayan, kung mapapansin nyo pala mga amigo, no, ito, speaking of keyless, no, ito nga sa keyless natin, no, na indicator, yung susi mga amigo umiilaw-ilaw dito. Ayan, kung mapapansin nyo hindi pa rin humihinto. So it means mga amigo, ayan, huminto na siya, ay kailangan ko nang palitan yung battery ng remote. Pa rin natin talaga maiwasan, syempre habang tumatagal ginagamit natin yung battery. And syempre ayun nga, hindi talaga pang lifetime, kumbaga hindi siya rechargeable, no? Okay sana kung gagawin yung okay sana kung rechargeable tawag dito, pwede ma-charge, no, yung natin, yung remote. Hindi na kailangan malobat-lobat pa, no? Or kung malobat na siya, i-charge naman natin sa loob ng ilang taon, no? Babalik ulit siya. Kaso yun nga, kailangan pa rin natin siyang palitan ulit yung battery. So may napuntahan naman ako na shop, no, na napagtanungan na meron silang battery and sa murang halaga lang naman yung battery mga amigo, no? 100 pesos. Galing ng aso, tatawid, oh. Uy, lolo.
Tatawid yung aso mga amigo. Tawid na tawid. Nice. Siguro mga next week, ano ko na, papalitan ko na yung dito yung battery ng remote ko. So, ibig sabihin kasi ng mga amigo, warning na yun, no? Ang umiilaw-ilaw siya. So, minsan nga, kinakabahan na rin ako. 2 years and 5 months, ito na yung odometer niya. 35,321 mga amigo. Grabe, apaka-solid, di ba? 2 years and 5 months. Ulit-ulit ko sinasabi sa inyo, no? Hanggang ngayon, nag-enjoy talaga nakasama ko tong laging motor ko. Ayun, sobrang worth it. Kumbaga, tingnan naman natin mga amigo yung gas consumption. 52.6 km per liter. Alright. Napakatipid, no? Bukod sa worth it na siya, napakatipid din. Ang laking tinipid din sa akin, no? Kaysa mag-commute ako, matatraffic ka pa, and mapapagod ka pa sa biyahe ng commute mo, no? Dito kahit nangangalay man siya minsan, pero worth it kasi mura yung gas, nag-i-enjoy ka pa, no? Nakikita mo pa yung mga ganitong tanawin. Speed and power din, no, ng Sniper 155, isa sa mga nagustuhan ko. Hindi naman sa totally na yun talaga yung ano ko, yung prefer ko sa motor ko na to. Sinabi ko din naman dati na dream bike ko rin yung Sniper, no, kasi pinangarap ko rin to nung mga nasa edad na 13 ako. Noong unang kita ko sa Sniper 135, no, doon ako na naging fan ng Sniper. Sa mga pairings niya, ito na yun mga amigo. Ito na yung mukha niya. Ito nga, ito yung may gas-gas dito, diba? Nung nasemplang ako. And, yan, so far, okay naman siya. Presentable pa naman siya, no? Hindi naman siya agad-agad na, nakakaumay, no? Kasi okay na sa akin yung ganitong kulay, no? Unique siya sa daan. And, bukod sa unique, no? Ito lang yung may ganitong kulay sa mga motor dito sa Pilipinas, diba? Parang may brown na akong nakita na iba, pero, parang repaint na lang. And, kapag usapang nakastock na kasi, ito lang talaga yung Sniper na kulay brown, no? Matte light brown, no? Na mayroon sa Pilipinas. Kung may parating pa naman na kulay, no? Sa ABS naman, sana mayroon ganitong kulay din, no? Na matte light brown, no? Para may mga kasama din naman tayong ABS sa daan, no? Na ganito rin yung kulay. So, kung wala man, goods pa rin kasi kami na yung naging pioneer sa daan na ito. Dito sa side niya, ayan, kung makikita nyo, ito, mga ano na to, sticker na lang to. And ito, binili ko sa Lazada, yung tip cover ng natin, exhaust. And gulong natin, ayan, ito, speaking of gulong mga amigo, ito yun, yung ano niya, yung makikita ba sa camera, di ko lang sure. Yan, yung may butas na malaki na yan, hindi po guhit yan, guhit na yan ng bakas ng kahapon. Dahil nga natsambahan natin yung malaking malaking bakal sa daan mga amigo. Dati pa yan pero natakpan na kasi yan, niluto yan, pero unti-unti na naman lumalabas yung butas niya na malaki. Ayan, stock pa rin naman to, yung mga gulong niya. And ito nga yung bala kong palitan din sa susunod, no. And same lang din sa harap, diba? Ang sa harap, palitin na rin yan, no? Di ko alam kung kaya ko siyang isabay, no, kasi umaabot na sa 7,000. Depende sa brand, no, kapag ipagsabay ko yung pagpalit na ito. Ay, may naglalaro dun. Dating sa ating rear suspension mga amigo, ito na nga siya. Ito yung update ko sa inyo nung nakaraan na pinalitan ko yung stock ko. Kasi ayun nga, medyo sablay na rin talaga siya. Napapansin ko yung performance na hindi na maganda. And so ayun, RCB po ang pinalit ko mga amigo. M2 na version ng RCB monoshock. Premium black po ito. Mayroon siyang gold, no? Gold black tawag yan, no? And solid as of now. Isang linggo na ata sa ito. And goods na goods naman yung performance. Siyempre RCB yan, quality yan mga amigo. Pagka sinabi RCB, quality yan no? Then ang presyo. Ang presyo niyan mga amigo nasa 3,200 lahat kasama ng installation. Yung matigas nga lang siya mga amigo compare mo sa stock na na shock. Komportable naman ako sa ganitong klase sa RCB na rear shock ko. Pagdating sa brake pad, ayan, makapal pa naman sa disc natin. Goods din naman. May galos na siya mga amigo, na may hagod na siya dahil nga Bendix nga to yung babalik na rin ako sa stock na brake pad kapag nagpapalit na ulit na tayo, no? So sa ngayon Bendix kasi to harap at likod, kaya yung hagod niya talaga sa disc talaga medyo
mababawasan yung ano, kapal ng gas natin. Sa mags niya, stock din yan mga amigo. Ang bala ko din dyan, pakulayan siya ng color orange. Pero pinag-iisipan ko pa kung sticker lang din muna ulit or ipa-repaint ko na siya. Side mirror natin, ganun pa rin. And RCB, yung handle grip natin. Same lang din yung ating ano, throttle cable, RCB din ito mga amigo. And sa brake and clutch lever natin, stock lang din yan. Compartment natin na walang pinagbago, ganun pa rin naman. Ayan, ganyan lang siya. Wall natin, and may mga tools din naman dito mga amigo. Ayan, kapapana, no? Pero hindi naman siya nagagamit. And wag naman sana na may paggamitan, no? Wag naman sana. And sa sobrang tagal na, ay gali, nabasa nga ito mga amigo, oh. Makikita nyo, nabasa siya. Tunis nyo na. Matanggalin ko na lang ito mamaya pag uwi ko sa bahay. Gara, ah. Nabasa ata ito nung sinusulong ko siya sa sa ulan. So ayan, yung apartment niya. Sa kadena naman mga amigo, no? Ayan siya, 1348 yung size niyan. RK, yan pa rin yan mga amigo. Stock pa rin, stock pa rin. Yan pa rin yun yung RK na pinalit ko sa stock, I mean, no? Side pairings natin, ayan nga, ito na, napaka-dongis niya na, hindi siya presentable yung dito banda sa likod. And medyo ano siya, pangit na tignan, pero okay lang naman. Pag-ipunan ko na lang yung pagpapalit dito na ganitong kulay pa rin. Order na lang tayo sa kasa para ting bago ulit siya tignan. Share ko din sa inyo sa mga pairings, yung mga tornilyo nito. Ayan nga mga amigo, ito sa kabila tanggal na talaga yung yung lock niya. Ayan, wala nang lock to. Dito sa kabila meron pa naman sumasabit kahit pa paano kumakapit pa, oh. Kaya kapag dumaan ako sa lubak mga amigo, yung tunog talaga niya ramdam mo, or yung ingay dito sa bandang gitna, no? Kasi maluwag na nga siya, dami ng kulang na na tornilyo. So ayan mga amigo, sound check na tayo. Ayan na, umiilaw-ilaw siya mga amigo, diba? Napapansin nyo. Sound check natin yung makina. Alright, 2 years and 5 months. Ito na yung tunog ng makina ng Sniper 155 ko. Parang may vibrate siya na konti sa dulo ng tip cover. Ay hindi, dito pala. Kaya nga, mayroon siyang vibrate dito sa dulo after ko mag-revolution. Pero ayun mga amigo, kung maririnig nyo, diba, ang linis niya pa rin naman pakinggan. Smooth na smooth pa din naman siya. Hindi ko pa po pinalitan yung tensioner na ito, mga amigo. Wala pa akong ginalaw or pinadandan sa loob na ito. 2 years and 5 months, stock pa rin yan. And kung ano lang yung dapat refilan or what, no, sa labas, yun lang yung pinapalitan ko sa stock, sa loob ng makina or what, sa makina man, no, na parts. Hindi ko po talaga pinapakailaman yan. Change oil filter, and ayun, sa lagay ng cover chain lube sa kadena, brake pad, and ano pa ba yung mga maintenance ko dito. Ayun, rin, warm up din mga amigo. Tuwing umaga bago ko siya gamitin, no, pinapainit ko siya ng mga 1 to 2 minutes. Sa brake fluid meron pa naman laman, ayun, no. Di ko alam mga amigo, no, kasi ang galing, kasi kapag pinapalitan tong brake pad natin, bumabalik ulit yung brake fluid niya. Parang maabot ulit dito sa nagiging puno ulit siya. Kapag medyo matagal na yung brake pad natin, parang andito na lang siya, umaabot siya ng lower minsan. Kaya minsan nangangamba ako, baka mamaya may sira yung natin sa brake fluid natin na pump, no. Pero wala naman siguro, normal lang siguro yun. Hindi ko pa kasi natanong sa kasa, kasi hindi na ako nakapunta ng kasa ulit. Sa performance naman tayo, pasensya na ng amigo, di ko alam kung saan to galing, no, yung dumi na to, yung puti-puti na yan. Performance mga amigo, ipapakita ko sa inyo, hindi ako mag-isasalita. And hanggang sa dulo na itong na to, ng daan na ito, hahataw tayo ng konti. Ayan. So para makita nyo yung performance niya, no. 2 years and 5 months. Let's go! Woo!
U-turn na tayo dito. Parang bitin sa akin yung daan eh. Kinakapos ako kasi bitin yung daan. Nag-iingat kasi ako mga amiga. Hindi ko sinasagad. Balik tayo. Grabe, sarap pa rin ng Sniper 155 po. Sarap pa rin gamitin. Nakupas. Yay! Dito tayo ano. Ayan mga amigo. Grabe, sobrang solid. Grabe, smoothness overload. Tama ba yung term ko? Basta, smooth siya. Alaga lang talaga sa change oil. Ginagawa ko 1,000 to 1,500 papalit na ako. Or minsan napapaaga 1,000. Yun na, papalit na talaga ako ng langis. Ano nga pala, yung langis ko, Yamalub oil pa rin po yung gamit ko mga amigo. Hindi pa rin ako nagpalit. Ever since, no? Yamalub oil lang talaga yung ginamit ko sa motor ko. Yung ST na tinatawag. Hanggang ngayon, ayan, di ba? Nakita nyo naman. Tumatakbo ng mabilis, powerful, and yung speed nga, diba? Maabot pa rin ng 130 yung top speed ko ngayon, diba? Hindi pa sagad yun mga amigo. Hindi ako sa nagmamayabang, no? Eh, gusto ko lang i-share sa inyo, no? At maabot man ng ilang taon itong motor ko, gusto kong pasalamatan kayo mga amigo sa patuloy na panunood kay Kamoting Nike. Kahit matagal man or
mabagal man yung pag-usad natin dito sa YouTube channel natin, ang mahalaga, umuusad. Yun ang sabi ni, ni Yoong ni Idol, na hindi mahalaga kung mabagal ka sa ngayon. Ang mahalaga umuusad ka. Alright! Thank you so much sa 13,500 na subscribers natin sa YouTube channel natin. Sa Facebook page kasi natin, hindi ako nag-upload doon mga amigo, kaya pasensya na. Dito na lang muna ako mag-upload doon YouTube channel natin. Yun, maraming salamat ulit. Walang umpoy na salamat siyempre sa Panginoon, dahil araw-araw ginagabayan niya ako sa daan, and saan man ako pumunta, pag nag-long ride ako or what, na bumabiyahe ako, no? Kasama ng motor ko araw-araw na pagpasok ko sa trabaho. Thank you Lord, no? And yun talaga ang pinakamahalaga, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon sa kahit anong sitwasyon man ng buhay natin ngayon. Alright, ayun mga amigo, once again, maraming salamat. This is Kamoting 90 na laging nagpapaalala sa inyo na huwag niyo kalimutang laging ride safe. Peace out. Tabudi. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, track is in, pack up here, in tracker.